Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Bago lahat shoutout ko lang si Ma'am, Erica Malaka from Slave Lake, Alberta, Canada. Yun yung hometown ni ni Bret Hart, yung wrestler. Dami sigurong wrestling school diyan. Nandiyan yung yung The Dungeon ni Stu Hart. Hello Ma'am Erica Malaka. Kamusta na po kayo diyan sa Alberta, Canada? Ano pong ulam nyo ngayon? Magandang araw po sa inyo. So, moving on tayo, no? Anong pag-usapan natin? Kahapon or kagabi, maraming nagtatanong, may mga lilinawin lang ako. Bakit daw hindi pa nati-take down yung channel ni FLM, yung YouTube channel? Ako din nagtataka ako eh. Alam ko 7 days after magkaroon ka ng 3 strikes. Kasi strike yung ginawa sa kanya, tinake down yung 9 videos eh. Supposed to be dapat 3, mabubura na yung channel niya within 7 days. Pero ito kasi naisip ko, nangyari sa akin ito before. Di ba yung kasagsagan ng laban namin dati, no? Nila Macmac Pablo, Sir Jojo de Guzman. Nire-reakan ko kasi yung video nila dati. Nila Sir Macmac Pablo at Sir Jojo de Guzman. Ang nangyari nun, in-strike ako ni Boss Macmac Pablo 4 na videos. E di kinabahan ako. Akala ko, mati-take down na yung channel ko. Kasi 4 eh. Kasi isang takedown, isang strike eh. Pero ang nangyari kasi doon, na-count as 1 strike lang yung 4. Kasi isang beses, I mean, sa isang complaint, sa isang complaint, 4 na videos yung inano niya, 4 na videos yung in-strike niya sa akin. So, na-count lang yun as 1. Ang duda ko, ang nangyari doon sa channel ni Sir Norman Mangusin, nung, nung pina-strike siya ng government, sabay-sabay kasi yung 9 na videos. Baka kinount as 1 strike lang yon. Dapat kasi 3 strike eh. Kung ako dapat ang nasunod, dapat, ano, hiniwa-hiwalay. Kunyari, 2 video muna, strike. Tapos, second, 2 video uli, strike. Para makakount as isa-isa. Duda ko ganun yung nangyari. Kasi ina-expect ko, by this time, wala na dapat yung channel eh. Kasi 9 videos yung in-strike eh. Feeling ko, kinount as 1 lang yung strike na yung 9 videos. Dapat separate yung request. Yun lang ang pagkakaalam ko ha, kung bakit hindi pa nabubura. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw. Kasi alam ko hindi naman nila titigilan yan eh. Lalo na si Attorney Aboy Paraiso pa yung nandun. Anyway, another concern, no, lilinawin lang, nag-usap kami ni, shoutout Sir Attorney Luterte, tsaka Attorney Mikey Go. Hindi naman siguro bawal sabihin yung name nyo, no? 'Di ba? Nag-usap kami regarding sa difference ng acquitted tsaka dismissed. So, ang natutunan ko doon sa dalawang lawyer, when you say acquitted daw, meaning may judgment based on the merits of the case. 'Di ba? Halimbawa, yung prosecution was able to present their witnesses and documentary evidence. And then after nag-present din ang defense ng kanilang evidence. After noon, yung magkakaroon daw ng decision yung case. Doon magdi-decide yung judge. 'Di ba? Dalawa lang yun daw. Either ma-acquit siya kasi mapapatunayang inosente siya kasi hindi sapat yung ebidensya, or magigilty siya base doon sa ebidensya.
Yun ang meaning ng acquittal. Pero when you say, dismissed, kapag sinabi mong na-dismiss siya, parang due to technicalities. For example, no, yung nakita natin majority dun sa mga papel na finlash ni Sir FLM, it's either hindi na umattend yung kalaban niya. Basta hindi technicalities pagka dismissed eh. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, wala kang karapatan na magsabing acquit ka kung due to technicalities yung pagkapanalo mo. 'Di ba? For example, do sa staffa, no? 'Di ba pag nasa korte na nag-aano na kayo, pwede kasing ang mangyari sa labas ng korte, binayaran ka na. So ang gagawin na lang nung kalaban mo, hindi na attend ng hearing nyo. 'Di ba? Kasi ang staffa naman 'yun eh. Tungkol sa pera 'yan na nakuha mo, 'di ba? Intindihan yung ibig ko sabihin. 'Di ba? Pag sinabing acquitted, yung after ng process, yung nakapagbigay na ng ebidensya, then na ng judge na parang hindi sapat ito para sabihin guilty siya. O not guilty. Acquitted ka. Pero pag dismissed yung kaso, parang due to technicalities. Or yung 'di ba? Yung sa optometry law niya, 'di ba? Nagkaroon ng amicable settlement kaya na-dismiss. Hindi siya dahil napatunayang wala kang kasalanan. Sana yun ang iintindihin iintindihin ng mga nanonood. Na pag na-dismiss ka, hindi nangangahulugan na na inosente ka talaga. Totally. May technicalities na may tinatawag. Panoorin niyo yung video ni Irvlog. Ina-explain niya yan eh. Kasi hindi kasi ako abogado eh. Ang naiintindihan ko lang base lang dun sa pagkakaalam ko. 'Di ba? May tinatawag pa kasing failure to prosecute eh. Parang hindi talaga siya dahil hindi na inattenda ng kaso ganun. Then do sa passport law, no. May nakausap uli ako, hindi ko sasabihin si attorney. Joke lang. Do sa passport law na pinagmamalaki niya kasi sabi niya acquit na naman yung ginamit niya na term. Ang pinagmamalaki niya ay na-acquit ako dun sa passport law. Talagang the way siya magsalita parang may deception talaga eh. Hindi siya truthful magsalita. Dahil na-acquit ako sa passport law, ibig sabihin, totoo yung passport ko. No! Kung mababasa mo yung resulta ng permanent dismissal, merong sinasabi dun eh. Na yung dismiss na parang temporary, provisional ba yun? When you say, di ba ang sinabi nung una, provisional dismissal muna. Umabot siya 1 taon. Kung i-revive nung nagko-complain yung kaso, then hindi na talaga nagpakita yung complainant, na-dismiss na ng permanent. 'Di ba? Hindi dahil napatunayan totoo yung passport mo. 'Di ba? Tapos ganito, may isa pang tanong, no. So dahil permanent dismiss na yung passport niya, passport issue niya, hindi na siya pwedeng kasuhan doon. Ganito kasi 'yon. Yung sa passport law kasi, nakapaloob doon, maraming pwedeng i-violate doon eh. Do sa do sa passport law, 'di ba? Hindi naman isang kaso lang yung niya doon, yung sinampa sa kanya. Marami pang pwedeng isampa na kaso laban sa kanya. Ang pagkakaalam ko kasi,
ang sinampang kaso sa kanya sa passport law, yung possession of multiple passport. Ang sinisilip kasi sa kanya doon, may existing passport siya na nag-o-overlap doon sa isa niya pang passport. For example, no, ano bang example? Halimbawa, may passport ako, no, Bungo. Bungo, Bungo Marcos. Di ba? Yun ang name ko. Tapos, ang expiration ng passport ay 2004, ay di, let's say 2020 to 2026. Halimbawa, yun ang expiration, ano. Then may isa pa akong passport na in-issue na ang kanyang expiration ay ginawa siya ng 2023 to 2028. Yung nag-overlap, yun kasi yung kinasok kay FLM eh. Hindi dahil do sa pangalan niya sa passport. 'Di ba? Yun ang ano, yung possession of multiple passport, yun ang kinaso sa kanya. Hindi yung iba yung detalye nung ano. Kaya pwede pa siyang kasuhan ng isa pa sa passport. Yun ang ano, yun ang maganda pag nag-explain niya. Baka na-explain din ni Sir Irvlog yun. Puntahan niyo sa videos niya. Kasi maraming deception dun sa video eh. Yung mga pinagsasabi niya doon na parang pinalilitaw niya talaga na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Pero in reality, kaya na-dismiss yung mga kaso, it's either hindi na umattend yung complainant or nagkaroon sila ng amicable settlement. 'Di ba? Para sa akin, talo ka pa rin nun kung nakipag-settle ka eh. Ibig sabihin, kailangan talagang may pagbayaran ka doon. Pag nakipag-settle ka, 'di ba? Ano naman yung imposible naman nung makikipag-settle ka, magbabayad pa sa'yo ay yung nagkaso sa'yo. Hindi, 'di ba? Yun na nangyari doon. Basahin nyo kasi yung papel. Tapos napapansin nyo, yung mga finlash niyang papel, paulit-ulit. Para palitawin na maraming kasong ano. May isa pang bugok na sa akin eh. Na nag-comment eh. I-address ko na isang address na lang ano para ano, yung nagtatanggol kay Sir Norman Mangusin. Yung regarding do sa video ko kagabi. Wait lang mga men ha. May nag-comment sa akin. Hindi pala to. Benta lang ito. Yung sa van pala ito. Yung update sa kaso, no. Pinin ko yun eh. Pagka bobo yung comment, pinipin ko eh. Wait lang ah. Sabi kasi dito ni Books na Books. Kasi sinabi ko, bakit hindi niya sinasabi yung human trafficking? Hindi niya binabanggit. Sabi nitong bugok na to, ni Sir Books na Books, subjudice kasi kaya di niya binabanggit. Hindi. Pwede mo naman banggitin kung anong kaso na meron ka. Yung detalye yung hindi mo dapat babanggitin. 'Di ba? So meaning, pinapaburan mo na niloko niya yung tao na sinabi lahat acquitted. In reality, ongoing pa yung human trafficking. Ang bobo mo naman, sir. 'Di ba? Subjudice daw kaya daw di niya binabanggit. Hindi mo naman need banggitin yung progress ng kaso. Sabihin mo lang, may ongoing pa po ako human trafficking. Hindi naman makakaano dun eh, makaka-apekto yun eh. 'Di ba? Sobrang bobo. Ano ba, lahat ba ng resources ng kabobohan kailangan ikarga nyo sa utak nyo para mapagtanggol nyo si Sir Norman Mangusin? Ba? Oh, last na to. Ito na yung huling... Sorry ah. So, meron naman tayong main re-reaction ngayon. So, meron tayong re-reaction dito galing kay Food Genius. Ito, usapan ni Sir Alex Favela. Nilang dalawa ni Sir FLM. Sabi ganon. Musta na dyan pre?
tipid-tipid ka muna now para makapagtabi ka ng pera. Bakit hindi mo na kayang bigyan, Sir Alex Pabella? Play natin yung sasabihin. Mas madumi pa sa atin eh. Sa dahil mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pa sa 100 pa sa 1,000. Sa dahil mo nabigyan, pero kita mo ngayon kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako, itong pagkuhan ko sa social media, katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin hanap buhay kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid, pinakauna mong gawin eh, siyempre magbalik loob ka sa Diyos, pangalawain, mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo, mabubura yan. Promise ko sa iyo, lahat yan mawawala. Huwag mo pansin niya mga tao na yan. Hindi ko magets, no? Ang sabi niya kasi, magbalik loob ka sa Diyos. So meaning, wala bang kinikilalang Diyos si Sir FLM? Tapos magnegosyo ka na lang. Ulitin natin. So ibig sabihin, may puso kay Sir Alex Pabella na talagang naniniwala siya sa mga nagawa ni FLM. Pero yung sinasabi niya kasi ditong pa isa-isang libong tinulungan niya, hindi naman tumalikod kay FLM yun eh. Ang mga tumalikod kay FLM, yung nagbigay kay Sir FLM ng pera, yung mga mommies. Yun ang tumalikod sa kanya. Hindi yung mga tinulong, ano ba? Hindi, no. Hindi, ulitin nga natin, pakinggan natin ha. Mas madumi pa sa atin eh. Sa dahil mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pa sa 100 pa sa 1,000. Sa dahil mo nabigyan, pero kita mo ngayon kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Sino yung binigyan niya na tumalikod? Si Casper, hindi naman tumalikod sa kanya. Actually, yung mga binigyan niya yata, loyal pa sa kanya eh. Katulad ni Sardong Batalan. Kahit na hindi nakikita si Sardong Batalan, pero kita mo naman, nung time na inaresto si FLM, nakatawag agad si Sardong Batalan. Di ba? Fallacy yung sinasabi ni Sir Alex Pabella. Ayon dito sa nilabas ni Fuji News. 'Di ba? Ang mga tumalikod sa kanya, yung mga nagbigay sa kanya, yan dapat tatandaan nyo. Yung mga nagbigay ng pagmamahal kay FLM. Makikita nyo naman yan sa mga interviews kay MG, yung mga dati niyang kasama, si Sir The Kings. Actually, si Sir The Kings, hindi nga binigay yung sweldo eh, pero binigay ni Sir The Kings yung pagmamahal niya. Oh. Si Mami Susan. Anong hiningi ni Mami Susan yan? Anong hiningi ni Ma'am Karen Yu kay Whitmore dyan? Sino pa ba yung mga, yung dating asawa ni Sir FLM na in-interview din. Pagmamahal din ang binigay kay FLM nun. Ano ba? Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako, itong pagkuhan ko sa social media. Pero nakikita ko naman talaga na, dito sa message na to, bagamat siguro nakwentuhan din siya ni FLM na pinaniwalaan niya din, 'di ba? Nakita ko na kaibigan niya naman talaga. Maganda din naman yung payo niya eh. Katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin hanap buhay kasi dami na inggit. Common na dahilan naiinggit. Ang dami namang umuunlad dyan hindi naman naiinggit yung tao. Well, yung pagkainggit, na yan eh, part na yan ng buhay mo. Pag nailantad ka sa publiko, syempre, may makakita ng mga bagay na meron ka na wala sila. 'Di ba? Pero yung inggit itself kasi, hindi naman makakapagpabagsak sa'yo yun eh. Hanggang inggit lang yon. Pwera na lang kung may makita yung naiinggit sa'yo na pwede nilang gawin bala. Kaya yun ang iingatan mo.
Dapat hindi masira ang reputasyon mo. Kasi yan talagang tatargetin ng mga inggit sa'yo. Pero yung inggit lang mismo, hindi nakakasira yun. Kaya kailangan maging maingat ka. 'Di ba? At yung ano yung kaiinggitan kaya do sa idol niya? Ay, yung maraming perang finiflex, yung mga alahas, yun ba yun? Pwede, ano? Pero hindi ko nakikitang yun ang dahilan eh, yung inggit eh. Kaya payo ko sa'yo bilang kapatid Kapatid kita. nakauna mong gawin eh. Siyempre magbalik loob kita sa Diyos, pangalawain. Mag-business ka na lang. Paano nga magbe-business? Anong bibusinessin yan? Wala nga ning pera. Hindi, siguro kaya niya naman kahit siguro 25,000. Bili ka ng pang barbecue, Sir Norman Mangusing. Hindi na masama yun ah. Maraming yumaman nun, kumuha ka ng tapos sa galing mong yan, mag-sales stock. Ay, sa totoo lang, nag-usap kaming dalawa ni Sir Attorney Luterte eh. Nakikita niya na magaling naman daw talaga yan, pag nag-business daw ito talagang uunlad ito eh. Kaya lang syempre, yung sugal talaga, kailangan iwanan mo totally yun. Kasi let's say, maunlad yung negosyo mo, I do believe na uunlad ka talaga. Kahit yung sinasabi ko, mag-start ka lang magbenta ng barbecue. Pagbenta mo ng barbecue, daming tao, syempre, bubuladasan mo yung mga customer mo, na, oy, itong barbecue namin, special. May libreng picture pa kayo sa akin. Ang karisma nito ni Sir Norman Mangusin eh. 'Di ba? Yayaman ka nun. Garantisado 'yon. Maybe sa umpisa slow muna, ganoon naman talaga lahat eh. Kaya lang mukhang hindi ka sanay kasi yata sir sa ganun eh. Yung tiyagaan. 'Di ba? Kaya lang doon mo matututunan talaga yung value ng pera. Yung tiyagaan. Pag easy money kasi, ako naniniwala ko pag easy money, hindi mo matututunan ang totoong value ng pera eh. Pag easy money. 'Di ba? Hindi mo kailangan talaga paghirapan mo para takot na takot kang gumastos. Ako nung araw nung bata-bata ako, puro hingi ako sa magulang ko noon. Okay lang kung ano yung alam mo, mawalan ako ng 500. Okay lang kasi syempre hingi ko lang naman yun eh. 'Di ba? Big time kasi kami dati noon. Hingi ko lang yun. Hindi ako nagwo-worry doon. Halimbawa, nalaglagan ako 500 sa bulsa ko. Hindi ako nagwo-worry doon. 500 lang yun eh. Pero putang na, nung ako yung nagtatrabaho na sa sarili ko, baka kahit 50 pesos o 20 pesos yung malaglag ko, hindi na ako makakatulog talaga eh. 'Di ba? See? May impact yun eh. Kailangan i-rehab ka rin talaga. Ang number one at kailangan tanggalin sa sistema mo kasi yung sugal at yung yabang. Yun ang dapat mawala sa katawan mo. Kasi sa totoo lang, ang pinaka problem kasi kay Sir Norman Mangusin, yung yabang eh. Yung yabang na yun ang magti-trigger sa kanya para magsinungaling siya. Yung halimbawa gusto niya magyabang, pumunta siya sa isang lugar, kailangan maging center of attraction siya eh. Oy, alam niyo ba ako may-ari nitong building na to? Saka gusto niya magyabang, nagsisinungaling na siya. 'Di ba? Yun ang yun ang problem. Sabi ko, kausap ko si attorney kahapon. Si Tulfo, multa lang 1K ang parusa niyan. Isang buwan na kulong. Tapos 12K ang may makagago din ang Jejemon pala to si Sir. Hindi, may yun, may pinagbasihan naman yung judge nun siguro.
Yan ang wag na wag niyong gagawin, yung pag-isipan niyo na may pinapanigan ng judge. Mayayari kayo dito, men. 'Di ba? Ano ba lesson na natutunan natin dito, no? Sometimes, no, feeling ko hindi pa naman nahuli ang lahat eh. Kaya lang, magiging huli ang lahat yan pag nahatulan ka sa mga kasalanang ginawa mo. Pero hanggat, hindi siguro sa buhay ng tao, hanggat buhay ka, may pag-asa ka pa eh, mag-repent ka. Tapos, halimbawa, nakulong ka, no? Maganda kasi ang buhay mo, sir eh. Ikaw na magbenta sa Netflix ng buhay mo. 'Di ba? Baka dun ka, yun ang magbibigay sa'yo ng pera. Yung Netflix. No, maganda kasi ang buhay mo, men eh. Pero ngayon, kung titigasan mo, no, at babalik ka sa ganyan, 'di ba? Wala tayong magagawa naman kasi. Kagustuhan mo din kasi yan eh. 'Di ba? Kaya yung mga choices nyo sa buhay, pag-isipan nyo din. Ako, hindi naman perpekto ako, no? May mga pagkakamali din akong choice sa buhay. 'Di ba? Ay, hindi pa pala tapos yung recording. Lahat ng kaso mo, mabubura yan. Promise ko sa'yo. Lahat ng kaso daw mabubura. Ano, pag, anong sabi niya? Una mong gawin eh, siyempre magbalik loob kita sa Diyos. Pangalawain, mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo, mabubura yan. Promise ko sa'yo, lahat yan mawawala. Pero parang totoo yun. Pag nagbalik loob siya sa Diyos, yung talagang, malay mo, no? Gumawa ng himala ang Diyos na hindi natin masabi. At makita din naman ng lahat ng kritiko mo na talagang bumait ka at nagbago ka. Malay mo naman, di ba? Wala. Eh, huwag mo pansinin yung mga tao na yan. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila ay malilinis. Hindi alam ba? Mas madumi pa sa atin eh. Mas madumi. Ayun, doon naman ako hindi agree. Alam ko lahat ng kasalanan, pero yung sasabihin mo mas madumi. Oh, lahat tayo may kasalanan, ano? Pero yung mas madumi siguro, medyo hindi naman ako agree doon. Makasalanan akong tao, oo. Inaamin ko, pero yung sasabihin mo mas madumi, baka hindi mo alam yung mga ginawa niyan. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.